Okay mga kamista, welcome back po sa ating channel at magbibigay lang ulit tayo ng comment mga kamista dito sa isa na namang comedy na nangyayari pa rin sa ating bayang Pilipinas. Biruin nyo mga kamista, opo, meron na po tayong bagong bida at yung ating bagong bida po sa Senado na si Senator 10K o ano ring Mr. Caldero, mukhang hindi lamang po senador ang pagiging hanap buhay. Hindi lamang po siguro siya tawag dito, hindi rin lang niya gusto maging pastor, kundi gusto rin po niya maging director po sa paggawa ng eksena o ng mga palabas. Ngayon naman po ay gusto rin po niyang maging manghuhula. Ano ba naman tong nangyayari sa ating bayan mga kamista? Biruin nyo, itong si Mr. 10K o si Mr. Caldero na ngayon ay presidente ng Senado, hindi natin malaman kung ano ba talaga ang gusto niyang maging ganap o maging papel dito sa ating bayang Pilipinas. Noong pong una, gusto niya ay maging senador. At natupad naman siya ay senador na. Ngunit nangarap po siya na maging isang presidente na Senado, pero buhat po nung mangyari ang araw na iyon na siya ay naging presidente ng Senado, ay mukha po yatang araw-araw ay nagbabago ang kanyang propesyon. Hindi na siya ngayon senador. Biruin nyo mga kamista, noong unang araw pa lamang na sila ay naupo bilang majority, ay naging director din po itong si ating Mr. 10K o si Mr. Caldero. Siya yung director noong pagtakas ni Bato. Itong si Bato na very slippery. Ito yung madulas na bato. Pero inyo, bukod sa pagiging director noong pagtakas ni Bato sa Senado, ang sumunod noon rin siya, naging vlogger. Naging po siya, parang gusto niya mag-live selling. Araw-araw nagla-live selling po yan ng kanyang kwento sa social media. At bukod pa roon, ay may plano ring maging pastor. Araw-araw naglulumuhod sa social media. Walang ginawa kundi magpa-pray over o siya mismo yung nagdadasal. Alam naman natin na si Satanas o si Judas nagdadasal din. Marunong din po magdasal ang mga yun. At ngayon po mga kamista ay may bagong propesyon na pinapasok itong ating si Mr. Cawatano. Hindi lamang po siya senador, hindi lamang siya direktor, hindi lamang siya pastor, hindi lamang po siya social media live seller. Ngayon po ay ginusto na rin po niyang maging manghuhula. Ito, pakita ko po sa inyo. Merong gumawa rito ng caricature sa social media. Ayan, Ayan. Tignan nyo. Ang tawag sa kanya ay Madam 10K. At ginamit nga po niya ang Pokemon card para hulaan ang tadhana ng ating bayang Pilipinas. Ay sus ko. Diyos mio mga kamista. Ganito na ba ang ating mga senador? Kailan pa nangyari na kailangan hulaan mo ang kapalaran ng ating bayan sa paggamit ng Pokemon card? Naku, Diyos ko, mawawalan po ng trabaho yung mga manghuhula sa Quiapo. Inaagawan na rin ni Mr. Cawatano. Biruin nyo, ngayon ay nanghuhula na. Hinuhulaan na ang future at ang nangyayari sa Pilipinas gamit ang Pokemon card nitong si Madam 10K. Madam 10K nakalagay kasi. Hindi na siya senador. So, gamit ang Pokemon card mga kamista, hinuhulaan na niya ang kapalaran ng ating bayan at ng dinadanas daw ng ating bayan. So, meron akong teka, panoorin natin mga kamista ha. Ito. Ayan o. Panoorin nyo. So everyone has dreams. And we're taught in this world to think big, dream big. Lalo sa Taguig, yun ang namin, may kanta pa na think big, dream big. So itong series na to, Mega Dream. So let me start with this, no? Patawa talaga. Everyone has a dream. And I really believe that God plants a dream in us. But of course, the devil also plants Oh my God. wrong dreams in us. So how do you achieve your dream?
Wag na natin panoorin. Nakakadismaya lang mga kamista. Walang ginawa kundi gamitin pa pati pangalan ng Diyos. So mga kamista, ito lang masasabi ko. Comment ko lang ha. Parang wala tayong walang pagbabago sa ating bayan. Pagka ganito ang mga nakaupong elected na opisyal. Pagka ganitong klase ng pinuno ang nakaupo sa Senado, walang mangyayari sa buhay natin. Kahit kayong mga tagapaniwala nito, kahit kayong mga naniniwala sa taong ito, walang kapupuntahang maayos ang buhay ninyo pag ganito lang ang iidolohin ninyo at ganitong tao lamang ang klaseng inyong paniniwalaan. Tandaan nyo yan. Kung ano man kayo ngayon na naniniwala sa taong ito, ay walang magiging pagbabago sa buhay ninyo kahit 10 taon o 20 taon pa magmula ngayon. Dahil kung ipapaubaya nyo lamang sa taong ito ang kapalaran ninyo, ang future ninyo, wag na kayong umasa na may pag-asenso pa sa buhay ninyo. Naku po, Rudy. Ay, nako. Mga kamista, hindi natin malaman kung saan patungo ang takbo ng ating bayan. Pero, eto, meron ako sasabihin sa inyo. Nangangamoy kudita pa rin, mga kamista. Kudita na baka itong si Madam 10K, so, itong si Mr. Caldero, ay baka sa kasaysayan ng history ng Pilipinas ay magkaroon ng pinakamaigsing termino bilang Senate President. Sa tingin ko lang mga kamista, baka maaaring itong si Mr. Cawatano o si Madam 10K ang magkaroon ng pinakamaigsing termino bilang Senate President. Kasi nga, may mga umuugong-ugong na balita. Linggo dyan ngayon sa Pilipinas. Bukas abangan natin dahil maaari po na magkaroon nga ng kudita uli at matanggal sa pwesto itong si bagong manghuhula, si Madam 10K. Napulot ko lang tong Madam 10K na to actually kay Alfred de Guzman. Idol. Idol ko yan eh. Magaling mang asar yan. Iyak ang mga DDS dyan eh. Anyway. So magiging high blood na naman po ang mga taga-suporta nitoong 13 Judas sa Senado. Kasi maaari pong may bumaliktad at mapalitan itong si Madam 10K sa Senado bilang Senate President. At ang itinutulak nga po nila sa pagiging Senate President this time is walang iba kundi si Senator Gatchalian. Okay sa akin yan, walang problema dyan kasi talagang ano naman yan nagtatrabaho din yan at saka hindi yan tuta eh. May sariling disposisyon yung taong yan. So anyway, so mga kamista, abangan natin ang pangyayari at sana nga itong mga naniniwala sa taong ito, kayo, ngayong sabihin na natin, kayong mga DDS, baka ma-high blood na naman kayo. Tataas na naman ang presyo ninyo. High blood na naman ang aabutin ninyo dito sa mangyayari pag napalitan itong si 10K. Dahil biruin nyo naman, bakit hindi maaaring mapalitan? Siyempre, natatakot na rin yung iba niyang mga kasamahan. Dahil unang-una, itong akala nitong itong peke ang buhok, akala niya ay siya'y untouchable. Ngayon ay pinasampahan na rin siya ng demanda ng ombudsman. Ang kaso niya ay plunder. At saka 3 counts po ng bribery. Meron pang kasunod yun. Itong si Jinggoy, bago po pinakasuhan yung peke ang buhok, itong si Jingay, pinalabasan na rin po ng order ng ombudsman na kasuhan na rin. Kakasuhan din ito. At may kaso rin itong plunder. At talagang sa tingin ko mga kamista ay maaari na magsama uli o magkitang muli itong mag-best friend na si Jingay at saka itong si Boy Anting-Anting na nakakulong na. At sasamahan pa yan, malamang ay magkaroon sila doon ng pastor na kasama na itong si yung peke ang buhok. May pagkapastor din yun eh. At anyway, at maaari rin po na may sumunod pa. Meron pong alam nyo mauubos itong majority hindi dahil sa nagbabaliktaran. Mauubos ito dahil lahat ay may kaso. Biruin nyo mga kamista, saan ka naman nakakita ng Senado na punong-puno ng may kaso? Saan ka naman nakakita ng Senado na yung 13 Judas, kaya nila may kinudita yung si Tito Soto, unang-una na dyan ay ayaw lamang nilang matuloy ang impeachment do sa kanilang amo. At bukod pa roon ay ayaw din nilang mabuko ang kanilang kalokohan.
Dahil kaya nga nila ayaw pumirma doon sa resolution ng Blue Ribbon Committee ni Pampilo Lacson. Dahil yung pong ayaw pumirma ay sila po yung may mga kaso. Sila po ay may mga sabit din, kaya nga po ayaw nilang pumirma doon sa resolution o yung findings ng Blue Ribbon Committee, yung kanilang initial na result ng kanilang investigation. Hindi po sila nagsipirma doon kasi sila po ay tatamaan. At isa sa dahilan kung bakit talaga nila kinudita at para matanggal muli ang itong panungkulan ni Panfilo Lacson sa Blue Ribbon Committee. Kasi nasasapawan na sila eh. At unang-una nga doon mga kamista, talaga namang nalalapit na talaga na makita ang katotohanan na pagka talagang sinimulan ang impeachment ay hindi naman ang pinag-usapan noon ay hindi naman yung matanggal agad eh. Makikita talaga ng mga tao yung ebidensya. At marami din dyan ng mga DDS ay mamumulat ang mata pagka lumabas na at nakita yung mga ebidensya na nag-uumapaw laban doon sa kanilang iniidolo. Kaya galit na at mga piko na at desperado na talaga itong mga 13 Judas kung paano gagawin. Yan si Robin, malapit na rin yan. Ginagamit pa yung mga kapatirang Muslim. Ang mga kapatid nating Muslim ay matitino. At sa totoo lang, maraming galit din dito kay Robin Padilla dahil ito naman hindi totoong Muslim. Kung inyong makikita, may mga humahamon pa nga dyan ng mga babaeng Muslim at biri mo, hamunin ka ng babaeng Muslim na suntukan. Dahil nga daw po itong si Robin Padilla ay peking Muslim. Hindi raw po yan totoong Muslim. Abagay, totoo naman yan. Malamang sa talagang may katotohanan at kaya lang naman talaga sumapi ng pagiging Muslim yan sa loob ng munti ay para hindi siya magalaw. Yun ang katotohanan doon at yan na may walang tira. Ano lang naman yan, manduduro lang yan. Yun nga lang, nagkataon na nadikit sa mga Duterte, nagkaroon ng lalong tumaas ang yabang. But anyway mga kamista, balik tayo kay Mr. 10, kay Madam 10K. Intayin natin bukas na yung bagong balita o mga umuusok na balita na mga bulong-bulungan na makukudit ang muli at mabababa sa pwesto. At itong si Madam 10K ay maaaring magkaroon ng record. Pinakamaigsing term sa Senado. Ayos yun, nalalagay siya sa libro. Siya may pinakamaigsing termino na bilang Senate President sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Okay mga kamista, hanggang dito na lamang po at sa susunod na lamang mo, magkulitan ulit tayo at wag po niyong kalimutang i-share, i-like ang ating video at para po doon sa mga lumalaban sa mga kalokohan ng mga troll at ng mga kapanalig na binabaluktot ang katotohanan. Patuloy po na ninyong labanan at tuligsain itong mga kalokohan nitong kabilang grupo na pilit na sinisira ang Pilipinas para lamang sa sarili nilang interes. So mga kamista, don't forget to like and share. At sa mga kapatid nating Muslim, we believe na hindi ninyo kapanalig at hindi kayo naniniwala sa kabulastugan nitong si Robin Padilla dahil ginagamit lamang niya kayo. Assalamualaikum mga kapatid natin Muslim sa dyan sa Mindanao. Mabuhay po kayong lahat and God bless us all. Salamat po.